So what's up guys, yan, another day, another bem no. So yan, and we are back for another video, no. So yun, shoutout sa mga nakasubscribe sa atin and nakapollow sa atin sa YouTube at saka sa Facebook, no. So yun, YouTube channel natin is Savage Airsoft. Yan, subscribe kayo, hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga latest videos and uploads natin, no. Then yun, may mga questions naman and hindi ko ma-reply, hindi ko kayo maisa-isa, sobrang dami ng inyo. Pwede nyo akong kontakin doon sa Facebook page namin, Savage Airsoft PH. Yan, ako lang din yung sumasagot doon. So yun, guys, meron tayong binihisan na unit, no. So pakita ko yung picture niya before and eto na siya ngayon, no. So HK416 base na in-upgrade natin. Ginawa natin naka-Geisel automatics na siya na license, no, na handguard, no. So kung makikita nyo, hindi siya yung basta pinrint na kagaya na itong mga to, naka-engrave talaga siya, no. And yung kanyang markings, yan, no, yung numbering niya sa rail niya. So talagang tawag dito is legit, no, and license, no. Napakaganda, CNC. Tapos makikita mo yung kulay. Tapos binagayan na rin natin ng Strike Industry na Loudiner, no. So sobrang ganda rin nito, tong muzzle na to o ito yung flash hider na to. So Loudiner siya, malakas yung tunog niyan, maririnig nyo mamaya yan. Tapos nagkabit tayo ng rail para dito sa ating forward grip, no. And nagkabit tayo ng another rail for Magpul sling mount, no. So Magpul sling mount yan, nagkabit din tayo ng rail gun kasi M-lock to, M-lock handguard, so kailangan ng rail. Tapos syempre meron tayong EOTech set 558 and G33 na magnifier, and nag-minimalist tayo na buttstock, no. So yan, tapos nag-upgrade din tayo ng Magpul na enlarged grip, QD yan. So pag binuksan natin to, kita mo na or access mo na dyan yung motor, no. So yan, nandyan siya. Tapos tong unit na to is naka ETU, electric trigger unit, no. So meron siyang SI o Strike Industry din na flat pass trigger, no. So yan, sobrang responsive na itong unit na to. We are using 300 rounder na kamot magazine, no, kamot type magazine. So yun, and thank God nag-fit siya kasi usual namimili talaga si HK nung magazine, pero ngayon napit natin ng maayos, no. So yun, so itong unit na to is pang CQB, pwede rin siyang jungle, pero magagamit siya sa talagang main na magagamit siya is pang CQB siya, no. So 420 FPS, nag straight plate tayo. We are using Lancer Tactical .30 BBs, no, at 420 FPS, no. So nag straight plate na tayo and everything okay na. Ngayon kukonfigure ko kung naka-zero ba itong EOTech, no. So for now nasa 5 meters away lang yung ating target. So gagamitin ko muna is titingnan ko kung naka-zero tong 558. Kasi before mo ma-zero si G33 na magnifier, 3 times magnifier to, kailangan i-zero mo muna yung base, which is itong red dot natin na 558. So si-zero muna natin, then follow natin to. Well, nagawa ko na to noon. Ang ano lang dito is i-reconfigure lang natin. Tignan natin, di ba? Kasi syempre kailangan laging naka-zero, laging ready to shoot, no. So yun, zero natin, kamot lang natin to, and yun. Again guys, itong target natin is mga 5 meters away to sa akin. So hopefully okay, kasi medyo malabo rin yung mata natin. So yun, nag-unsafe na ako, aiming, firing. Uy, yun na yung magazine compatibility, no. So sa magazine yun, ayun, sa magazine, no. So nagalaw ko yan, kasi maselan talaga si HK sa magazine, no. So yan, so hindi ko nahawakan, hawak ko kasi kanina. So yun, pinilit lang natin guys kasi tinignan ko rin kung ano yung combo niya with the tan, no. So yun, unsafe, aiming, firing.
So yun, talagang dito no, sa magazine kailangan natin yan. Mamaya akit ako, palit tayo magazine. So okay naman siya. So yun nga yung issue niya, no. Pinilit ko tong ating tan na magazine, pero I think may magazine naman dun sa taas nung kasama netong HK, no. So yun, naka 0 naman siya. Okay naman. So try natin yung function. Ito yung napoprogram, no. So ito guys, expect nyo magkakaano, magazine problem kasi. So pinilit natin. Testingin lang natin talaga siya, no. Again guys, i-set ko lang din ulit, i-reset ko, pakita ko rin yung naka-magnifier tayo, no. So magazine issue lang naman siya, minor lang kasi alam ko naman na magkakaproblema talaga. Tinesting lang namin kung magtipit, no. So all in all naman okay naman yung unit, di ba? Tumatama naman siya. And ito, aiming, firing. Naduduling ako. So yun, kung makikita nyo yung takbo ng BBs, sobrang responsive, no? So try natin itong isang feature niya ni ATU. So nakaset to sa binary. So full auto natin, 'di ba? Dapat full auto hanggang hindi mo binibitawan, pumuputok. Hindi. Ang mangyayari diyan, pag pinrest ko 'yan, puputok. Pag binitawan ko, puputok. So naka-binary program siya ngayon. So try natin. Okay, aiming, firing. Yan. So puputok. Pag binitawan ko, puputok. So angas, no? Ngayon, paano siya maging paano siya maging full auto ulit? So naka full auto, since yun yung pinoprogram natin. So kailangan nandyan nung gagaling to semi to full auto ulit, no? So paano yun? Ganito gagawin natin, no? So yun, no? Pindot. So single fire yon, 2 round burst. Pag pinindot mo yung full auto na yan, 2 bala lang yung lalabas. 3 round burst, so 3 bala yung lalabas. 4 round burst and 5 round burst. So yung 5 round burst, pag pinindot mo yung full auto, hindi siya magtutuloy-tuloy, 5 lang ng 5 yung lumalabas. So yung pang-anim yung binary. Yun yung pag pinindot mo, puputok, pag binitawan puputok. 7, yun yung fully automatic. So press natin to select. Okay, ngayon try natin kung naibalik na natin sa stock, no. So again, we are using faulty magazine. So hopefully mag-feed. To be safe, i-save ko lang muna. And punta tayo ng semi muna. Okay, so full auto tayo. Okay, full auto. Ay, okay, nag-program siya. Sorry. So yun, yung full auto niya. So ganun siya katindi, no. Okay, na no. So yun, we are up na. So yun guys, yan, balik tayo, no. Dugtong natin to, dugtong ko lang to. We are lucky na meron tayo nakita kasi yun nga, yung magazine compatibility guys. Okay, eto tech support 101 na naman tayo, no. So nagkakaroon tayo ng problema sa magazine kanina, no. So yun, nagmi-misfeed kanina or nagloloko, nababarahan ng BBs. May kinalaman guys, yes, yung magazine, no. So guys, if you are running with this HK416 na na base ng unit, no, na Airsoft AEG, ito yung ginamit natin na magazine nung nagkakaproblema. Okay, now this one is for HK talaga. So nawala lang yung cap nya. So this one is for HK talaga. Okay, yan, pang HK talaga siya, Heckler, no. So yun, kung mapapansin nyo yung difference nila, meron
So this one is the regular M4 magazine. Flat lang siya na may butas, no? So ito yung sumasaksak dun sa mag catch, no? Yung iniipit. Then the HK magazine, meron siyang nakaumbok. Yan. Na design, no? So the flat one, and ito yung naka-emboss, no? Nakataas siya, nakaumbok siya. Okay? So ito, talagang may chances na mahugot mo siya or hindi siya sumabit dun sa mag catch lock natin, no? Kasi hindi siya gaya nitong original, no? So paano yung magra-run? Okay. Ito is regular na kamot type na magazine, M4 magazine. So yan, bulsa muna natin. And we are using 1 point na bungee sling ni Emerson, no? So this kind of magazine, kung makikita nyo, may butas siya. So key type, twin type magazine siya, no? Si HK, wala siyang butas dito, no, na parang kamutin mo. So kung makikita mo, ang layo ng lubog, no? So may cover yan dito. Ang way na pag-wind sa kanya o pagkamot sa kanya is ito. Lagi siyang may dalang susi dapat, no? Or Allen key. Ako may dala akong Allen key here. So Allen key natin to. Ikutin mo lang yan, dude, hanggang sa mag-click. Yun. Pag nag-click ng ganon, ibig sabihin kaya niya nang maglabas nung ilang load nung magazine, no? Nung bibis, no? So try natin. Okay, naka-full auto tayo kanina. So try natin. Yung iba na ano, syempre nakita nyo faulty kanina. So eto, yun, narinig nyo yun, di ba? So one shoot lang siya, nag-click agad, okay ka agad, semi. Okay, yung impact niya mas lumakas kasi mas maganda yung feeding ng from magazine to chamber, no? So yun, full auto. So yun yung kaya niyang gawin, no? Then release the mag. Yun, no? Wala na, parang 3, 4, 5 na lang yung natira, no? So yun yung kayang gawin ni HK kung bakit key type siya. So yung key type na yun, ikutin mo na, ikutin. Pag nag-click siya, kaya niyang ilabas siguro ko 80 to 90% o 90% to 95% ng bibis na laman ng magazine nyo, no? Ang matitira lang sa kanya, kung makikita nyo, hindi na nag-load yung spring. Ibig sabihin, yun yung pinaka-end, no? So yung regular na natitira dito sa cartridge natin o sa magazine natin, no? So yun, ayun yung kaibahan, guys. Again, baka mamaya may mga naka-HK unit dyan na nagkakaproblema na baka nagmi-misspeed, ganon. Try to check kung yung magazine nyo, kasi mahirap din humanap ng aftermarket na magazine na HK, no? So kailangan pang HK talaga yung bibilin nyo. Hindi pwede yung polymer na M4 magazine, and hindi pwede yung ganitong klaseng magazine, no? Pwede siya pero magkakaproblema, no? So nakita nyo naman sa video kanina na nag-run, nagkakaproblema tayo dahil dito sa regular M4 magazine. So kailangan HK magazine lagi yung gagamitin nyo, no? So yun, guys, hopefully nakatulong tayo o may problema tayo na lutas doon. Sobrang basic nung topic, sobrang basic. Ang maganda, may naisingit tayo na content doon about doon sa magazine feeding, no? Kasi nga pinilit natin yung mag dito ng regular M4, no? So malaki rin kasi tong si HK, malaki to. So yun, again guys, maraming salamat. Yung mga nakasubscribe sa atin, shoutout sa inyong lahat. Medyo maulan, actually malakas yung ulan. Stay safe, stay dry. Follow nyo kami sa Facebook page namin, Savage Airsoft PH. Pwede kayong magtanong doon, pwede kayong mag-inquire doon o kung ano man. So yun, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.